Hi guys! Happy Sunday! Hello! Good afternoon! Lunch po tayo ng Indomie. Indomie tsaka hamloyat. Ito po ang lunch ko today. Ito. Indomie with egg. Pinalo ko na yung egg with tawag nito, may kas din. Sa Pilipinas, guys, ito pala broccoli to guys, prospect chai. Ang gusto ko, ayaw ko kumain ng rice to, di gusto ko ng indomie, tapos ganito, may sabaw. Amen. Let's eat, guys. Guys, kumusta naman kayo? Matanong lang po kayo Kumusta naman kayo, guys? Magkwentuhan muna tayo bago ako kakain. Kumusta naman ang buhay-buhay ng mga OFW dyan? Sa Pilipinas, kumusta naman ang Pinas, guys? Dito, thanks God naman, okay naman. So, nakakasurvive naman kahit na dito lang ang pagkain. Okay na. Ako masaya na ako nito. Kasi wala. Minsan kanin, ganun. Kanin with egg, kanin with ano. Alam ko marami sa at mga OFW ang hindi masyadong kumakain. Pero lagi mautak tayo, guys. Huwag natin hayaan yung sarili natin na magutuman na nagtatrabaho. Kahit ano lang dyan, kubos. Importante meron tayong mailagay sa tiyan natin para hindi tayo magkasakit ng ulcer. Kaya diskarte lang yan, guys. Kung masyadong madamot ang kung pwede ka naman magpabili ng pagkain mo, lalo na sa Indomie, ganun, biskwit, ganun, para lang pag nagutom may kumakain. Ganun. Alam niyo, guys, naranasan ko rin yung, hindi lang naman ito yung first amo ko to Saudi, pangalawang amo ko to. Naranasan ko rin yung amo ko na una na damot. Pero pag nagbigay ng pagkain, ang dami. Parang ang tingin niya sa akin yung pakainin niya ako ng marami, tama na yun sa isang araw, ganun. Wala na yung kasunod. Ang ginagawa ko, guys, hindi ko yung kainin lahat. Itago ko yung kalahati niya, kainin ko na lang sa gabi. Parang hindi ako magutom matulog, di ba? Kasi kahit nga siya, bawal ayaw niya magbigay ng kubos. Ayun. Kasi ko yung binibigay niyang pagkain sa akin. Diba? Utakam lang, no? Pero kung ang gagawin mo, iiyak ka o hayaan mo lang yung sarili mo, ikaw lang kawawa. Kasi hindi lahat ng amo mapagbigay. Tapos pagkain. Masyado silang maano sa pagkain dito, maramot. Kasi naman amo ko na yun,
open naman ako kung ano yung pagkain nila dyan sa ref. Okay lang. Ganun yung style nila. Pero, bugbog ang katawan mo sa trabaho. Ibilig na magbisita. Ayun yung ayaw ko. Sandali guys ha. Tignan ko lang yung linalabahan ko. Patayin ko yung tubig. Paandan kasi. Ingay. Para maingay yung video natin. Ang bahay ng amo ko, iba yung sa talagang main house. Iba tong kitchen. Nakahiwalay yung kitchen nila. Pagtapos na akong naglilis lahat sa loob, dito na ako sa kitchen na mamalagi hanggang matapos yung oras ko kasi dito lahat yung trabaho, maglaba, magtansya, magluto. Sa loob wala naman akong gawin kasi tinatapos ko na yan lahat bago ako lalabas ng bahay. Saka yung gate nila lagi naman nagdodoorbell yung mga anak pag darating doorbell, pag natulog lang sa loob hindi ko marinig. Kaya 10 taon ko dito guys, mag 11 na years na. Kitchen house, kitchen talaga ako Queen of Kitchen. Okay lang. Kasi dito naman yung trabaho. Ganun talaga. So, pag natapos na yung trabaho, hindi na akong manood. Aabot naman yung wifi dito kahit mahina. Yung wifi na sa loob eh. Ayun nyo guys, marami ako napapanood ng mga kababayan natin na kawawa dito sa Saudi. Hindi ko alam bakit, pero ang dami-daming kawawa dito. Kaya tayo, kailangan natin maging mautak, maging matalino. Kung ano yung ayaw ng amo, huwag natin gagawin. Kung talagang hindi kaya, lumipat. Marami naman amo. Ang agency, handa naman yan kahit ilang beses ka pa lumipat-lipat. Dati nung lumipat ako, pangalawang amo ko to eh. Yung unang amo ko, giver ako. Ang hirap, di ko kaya. Masamang ugali ng alaga ko. Nananakit. Tapos, siraan pa niya ako sa mga anak. Sabi niya, sinasaktan ko daw kahit hindi naman. Siya nga nananakit eh. O yung mga anak, naniniwala sila. Yung delikado. Kaya sabi ko, naku, alis na ako. Alam niyo, nung nasa agency ako, 1 buwan ko nagtambay doon. Babalik ako doon 10 beses yata. Siyempre, mamili ako ng amo. Ang dami ko na namit na mga amo ng mga dunyo. Ano yan? Diyos ko, grabe. Meron pa yung naging amo ko na alam niyo yung kardero. May pangkuskus ka dun na talagang puputi siya talaga. Yung talagang kumikinang-kinang.
kakaputihan nung kaldero. Ay, grabe. Yung kamay ko, lahat sugat na yan kasi Clorox eh. Clorox yung inaano. One week, every week, ba ako ng agency. Hanggat hindi na, last na ito, yung naging amo ko na ito. Yun. Awan ng Diyos. Big family sila, pero hindi naman ganun kaselan. Kaya lang, parang nung nagkatagal-tagal na ako, abusado na sila. Hanggang ngayon, abusado kaya. Nako. Ang ayaw ko lang dito, hindi sa ini-increasean. Ang increase. Ikaw, renew ka ng renew. Walang renew ang ano, sahod. Tapos, nagdagan pa yung ano ko, yung trabaho ko kasi yung amo ko matanda na lang nagkakasakit. Ako lahat. Matanya nga eh. Pumayat niya ako ng bungga-bungga nung every 1 hour yung gamutan nung mata niya. Ay, Diyos ko, parang alam niyo yung utak mo pag wala kang tulog na ganun. Alam mo yun? Alam mo yung tatayo ka every hour yung ano niya, gamot niya. Pag tulog mo pa lang na ganun, nag-ring na naman agad yung cellphone mo, no? Alam mo, minsan, natutumba na lang ba ako, papaupo ako sa ano, pag nabibigla akong gigising sa alarm ng cellphone ko, napapaupo ako. Ay naku, sabi ko, ano pa naman ito? Tapos ewan ko, nung ganun kasi, 1 month yun eh, na ganun. Nawalan ako ng appetite kumain. Ay, pumayat talaga ako, guys. Ganun pala yung guys. Pag yung hindi mo na kaya, nawawalan ka ng appetite na kumain. Ayun lang naman, bumalik yung katawan ko naman eh. Pero yan na naman, pero at least yung gamot nga na ngayon, hindi naman ganung oras. So, kaya okay na. Mahirap. Tapos trabaho ko lahat, pag may bisita yung mga anak, dalhin dito. Kahit may katulong sila, dalhin dito. Ako pa din. Kasi daw, marunong akong gumawa ng gawa, marunong na akong lahat-lahat din kung anong gagawin ko. Buti sana kung bigyan man lang ako ng hadiah, wala naman. Ang hirap. Alam niyo, minsan, yung hirap ko dito, umiiyak na lang ako. Kasi kung iiyak mo yung ano mo, yung pagod mo, yung parang pinakawawa mo yung sarili mo. Iiyak mo lang yan. Matatanggal na. Magpakatatag lang tayo. Kasi kung hindi tayo magpakatatag, tayo yung kawawa. Diba? Iba nga talaga, umuwi na lang, parang natakot na sila. Pero kung hindi mo naman itry ng itry, eh, hindi mo maaabot yung goal mo. Kasi nga, hindi naman pare-parehas ng tao eh. Minsan naman ang tao mabait, diba? Minsan demonyo ganun. Kaya noon, nung sa agency ako, sinabi na ako ng agency niya, walang problema. Kahit ilang ulit ka pa bumalik, basta i-try mo lang magtrabaho, okay lang. Kasi hindi ka mag-try. Ayun.
Every week, bumabalik ako ng agency. Every week, bumabalik ako ng agency. Ganun ginagawa ko noon. Binabayaran naman yun. Nung talagang nag-stay na ako dito, mga 3 months siguro ganun, binigay na sa akin yung pera ko sa agency. Kasi siyempre naipon na yung pera ko sa agency. Yung bayad ko sa every week na part-time ko doon sa pinupuntahan ko na trabaho. Ganun yung style nila. Hindi nila ibigay sa iyo agad. Tsaka lang nila ibigay kung meron na talagang, doon ka na talaga mag-stay sa amo na kuha sa'yo. Ay naku guys. Akala nila pag upload ka ang lang, ang sarap lang ng buhay, ganun. Gusto. Hindi nila alam na, oh my God, yung mga hindi pa nakaranas nag-upload, parang sisiw lang, wala lang, diba? Wala lang yung pera. Pero pag sila na yung makaranas, naku, iwan ko lang. Alam nyo dati, kaya, sabi ko nga 10 taon ko dito sa bahay na ito, wala akong ipon. Wala talaga as in. Kasi naaawa ako sa Pilipinas, naawa ako sa pamilya ko. Kahit wala nang maiwan sa akin, makakautang pa, makakabali pa ako sa amo ko. Alam mo yung sabi ng amo ko, ano ba nangyari sa'yo? Lahat na lang binigay mo, tapos babali ka pa. Siyempre, alam kong kulang yung papadala ko. Alam mo yung pag malapit na yung sahuran, maglista ka na. Yan, ganon. Lista ka na ng lista. Ang haba na ng listahan mo. Tapos pag nagpadala ka, kulang pala yung pagkwintahin mo na, kulang naman. Yun, babali na naman ako. Naku, ganon ng ganon. Hanggat wala na. Hanggat dumating yung araw na itong nakaraan na taon. Dumating yung araw na bigla kong naalala na ano na ang buhay ko ngayon, sabi ko 40 anyos na ako, paano na kung hindi ako mag-ipon, tapos yung mga tinulungan ko na tao wala naman din may tutulong sa akin kasi ako nga lang din yung pwedeng tumulong, di ba? Paano na ako pag tumanda, wala naman akong asawa. Oo nga, may anak ako, pero hindi nila obligasyon na suportahan ka pag sakaling magkasakit ka o manghina ka, diba? Nakakahiya naman, diba? So sa akin, ayoko. Kaya sabi ko, nako, kailangan ko nang maging matatag. Kailangan piliin ko naman yung sarili ko. Ganon. Kaya nga, alhamdulillah, thanks God. Ayun, pinili ko yung sarili ko naman ngayon. So yun. Sabi ko, kailangan makaipon ako para sa sarili ko kasi ayaw ko yung umasa na kahit sino. Gusto ko tumanda ako at humina dito sa abroad. Pag uwi na, at least meron na akong pwedeng gamitin sa aking paghina, sa aking pagkakasakit, di ba? Pero pa man lang kahit na kunting ipon na pang business mo, ganun. Di ba? Ganun lang naman yung gusto ko eh. Kaya mag-isip-isip tayo mga ka-OFW, hindi lahat ibigay natin kasi tayo rin naman yung kawawa. Iiyak man tayo, kamatay ka man ka, anong gagawin mo, wala na, di ba? Hindi mo na ibabalik yun. So, kailangan natin talaga, minsan, mahalin natin yung sarili natin. Huwag natin ilubos-lubos na ibigay yung pagmamahal sa ating mga pamilya. Kasi mali naman kasi. Pero kung ang pamilya mo, matipid sa pera, tsaka alam nila kung saan nila nilalagay yung pera na binibigay mo, mabuti yung ganun. Paano kung yung gaya ng pamilya ko na 1 billionaire, wala na, naubos lahat. Diba? Tapos pag darating na yung sahod, ang dami na mag-mail sa'yo, ganito, ganun. Wala na. Ganun yung nangyari sa akin, kaya wala akong ipon sa 10 taon. Pero thanks God pa rin kasi kahit paano, binigyan naman ako ng Panginoon ng lakas ng katawan.
kahit pa paano, hindi naman niya ako binibigyan ng sakit, hindi ko kinakaya. Minsan nagkakasakit din, pero at least bumabangon pa rin, ginigising pa rin niya ako para magtrabaho. Oo, kaya yun, kaya sabi ko nga, thanks God, kasi binigyan pa niya ako ng pagkakataon na makaipon para sa aking pagtanda at paghina. So, guys, lagi tayong kakapit sa Panginoon Diyos kasi siya lang naman yung nakakaalam kung ano yung mangyayari sa atin. Siya yung may bigay ng buhay sa atin. Kaya huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin Diyosin ang pera. Kasi walang silbi ang lahat sa mundong ito. Maiiwan din natin lahat-lahat yan. Kaya kung meron ng pwede, konti, meron ng kasya, iuwi na tayo sa pamilya natin. Kung may mga pamilya kayo, lalo kayo may mga asawa, may mga anak na nag-aantay sa inyo, isipin nyo sila. O kasi wala akong asawa eh. Matagal na akong hiwalay sa asawa. Yung mga anak ko na lang, pero may mga sarili naman na silang asawa, kaya kailangan ko din na bigyan ng halaga yung buhay ko sa aking pagtanda. So guys, bye-bye na. Please don't forget to like and share and subscribe and watching. Press lang po yung button para lagi kayong update sa aking mga videos, guys. Thank you for watching. Mwah! Happy Sunday to all.